Sino bang mag-aakala na yung laos na negosyo ay pwede palang makapagpayaman? Yes, tama ang narinig mo. Napakarami nang nag-umpisa at nagbukas ng ganitong klase ng negosyo. Pero sabi nga ng marami, nothing beats the best tasting product. Kaya naman ngayon gusto kong ipakilala sa inyo ang may-ari ng Big C Burger na meron ng 100 plus branches at nag-umpisa lang sila noong pandemic. This is premium burger na abot kaya. Siyempre as negosyante, kailangan merong kakaiba sa'yo eh. Kasi lahat na ng burger brand sa Pilipinas, either affordability or premium. Yeah. Ano yung pinanlaban nyo sa market at bakit dumami kayo ng 100 branches? Meron kaming mga secret marination and sauces kasi. Ang pinanlaban nyo talaga, dagdag kang konti, pero dadalhin ka nitong burger ko sa langit. Yes, Michael Gonzalez and Shane Olarde are the founders of Big Z Burger. A fast-growing burger brand redefining what scale looks when guided by contrast, conflict, and conviction. Michael's mentors like Steve C., Walter Buenavista, Red Rosales, and Migs Flores sharpened his visionary risks with perspective. Anchored by Shane's discipline and loyalty. Big Z Burger reflects the strongest businesses are born when vision learns how to listen and discipline learns how to believe. Ngayon, ready na silang mag-diversify into other franchising business. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na at panoorin kung paano kaya yaman sa laos na negosyo. So with that, gusto ko ipakilala sa inyo si Boss Michael at si Boss Shane. Hello, Ayan. boss. Hello, Welcome. boss. Hello, Hello, boss. boss. Hello. So your specialty, it's burger patty with chicken fillet. Yun yung una naming selling proposition, boss. Is kami yung unang-unang the buy one take one crispy chicken sandwich in the Philippines, which is the premium fillet talaga. Magkano ang buy one take one ninyo? Currently, meron kaming buy one take one from 53 pesos hanggang 138 pesos. So, meron kaming classic na buy one take one. Meron din kaming premium na buy one take one burger. Meron din kaming mga premium burgers na parang siya yung hahanap-hanapin mo na ibang burger na. So this is premium burger na abot kaya. Yes, boss. Bali, Oo. syempre as negosyante, kailangan merong kakaiba sa'yo eh. Kasi lahat na ng burger brand sa Pilipinas, either affordability or premium, which Yeah. is the fast food. So sabi namin, bakit wala dito sa gitna? Pero it's a 53 pesos versus doon sa mga nagkalat ngayon sa market na below 53 pesos pero buy one take one sila. Ano yung pinanlaban nyo sa market at bakit dumami kayo ng 100 branches? Meron kaming mga secret marination and sauces kasi. So lahat ng sauces namin hindi galing sa toll manufacturing. Sariling gawa namin talaga yung mga sauce namin. So meaning to say, ang pinanlaban nyo talaga, dagdag kang konti pero dadalhin ka nitong burger ko sa langit. Yes. Sabi nga ng mga customers, kada titikman nila yung buy one take one namin, hindi tinipid. Para akong kumain sa fast food, Yes. para akong kumain ng mahal na burger, pero mura. Ngayon, ang Big C Burger ay isa sa talagang brand, no? Na talagang very promising. Marami talagang tumatangkilik sa burger din nyo. Sabi ko nga lagi if magbubukas kayo ng negosyong pagkain, nothing beats the best tasting product. Yes, Yes. boss. Kailan nag-start ang Big C Burger? Nagsimula siya actually, boss, 2020. Meron kaming isang restaurant. Then it so happened na nag-pandemic siya. Therefore, humina yung market. So nag-isip ako ng recipe and panibagong menu. Nilagay ko si Big Z Burger doon sa menu ng restaurant. Pinatikim ko siya sa kaibigan ko. Then sabi niya, kakaiba tong burger mo kasi pinagsama mo yung beef patty pati yung chicken fillet. Doon nagsimula si Big Z Burger. Then biglang bumuhos yung consumers namin. Pinilahan siya. Sabi ko, nawawala na yung heart ng restaurant. Therefore, kailangan na namin siya i-separate ng identity and entity. So by 2021, nilabas namin siya as the Big Z Burger House. So you have a restaurant business, no? Anong pangalan? Chipori. Chipori. Saan lugar ito? Ito yung unang business namin sa Marikina. Kasi ever since, pangarap talaga ni Michael magkaroon ng restaurant. It's an Anli restaurant. Anli Wings, Ribs, Nuggets, Special Rice. You started the business 2020 at the midst of pandemic. Saan ang galing yung lakas ng loob mo, boss? 2019, nag-iisip na talaga ako ng negosyo. Sinabihan ko na si Shane. Sabi ko that time, barbershop. Kasi nahilig ako sa mga pomade. So bootstrap ako, then loan. Lahat ng napundar ko sa sales and marketing corporate ko, in-all in ko into restaurant na. Since nakita ko yung recipe book ko noong 2012 na madami akong recipe book na sinulat talaga. Okay. Sabi ko, ba't kaya hindi natin to i-turn into reality? So sinuportahan ako ni Shane and together with our family. Kaya nabuksan yung first brand namin. So sabi mo bootstrap and technically you're just startup, di ba? Yes. So talagang kumbaga pandemic, magdidesisyon kang magbukas ng negosyo. Ano yun? Nasa
nasa katinoan ka ba ng isip nun? Actually, boss, mahilig kasi ako magbasa ng mga entrepreneurship. Pati yung mga very fascinated ako sa mga kwento ng mga nagsasucceed. So, yun nga, you will never know if you will never try. Wow. Sabi ko, try natin to. Buti naman ikaw, sinuportahan mo yung medyo may sayad mong asawa. Alam niya kasi paano ko kukunin. Kung familiar kayo dun sa Netflix Oo. na Itaewon, noon nanood-nood kami, sabi niya, tingnan mo yan, no, from hirap, ang dami niyang ginawa, ang dami na pagdaanan. Tapos yun na, sabi niya, tara, maging inspiration natin. So ako naman, nung una, hindi ako supportive. Oo, kasi naninigurado. Normal yun, lalo na may anak kami eh. Totoo. So sabi ko, sige, susuportahan kita, lahat ng kailangan mo, tutulungan kita. Mm-mm. Pero hindi ako magre-resign. Ayoko kasi magtrabaho dun sa trabaho ko na hindi 100%. Kasi fully committed talaga ako. Yun yung lagi kong promise sa every company na mapapasukan ko. Pero araw-araw, for the first time, hinahatid na niya ako. Niligawan ka. Hinahatid na niya ako. Tapos every day, every morning, mas maaga pa siyang gumigising sa akin. Nagpapalabas siya ng mga inspirational, motivational na mga business, gano'n. Tapos eventually, yung passion ko napupunta dun sa business na tinayo namin. Nag-resign ako, sabi ko susuportahan kita. Lahat ng alam ko, binigay ko sa kanya. Wow. Operation side. Ganun talaga, no? Pagka partner kayo, pagka nagsuportahan kayo, may mararating talaga eh. Kasi maraming couple na okay naman sana yung mga gagawin nila sa buhay. Kaso nga lang, hindi sila magkasundo eh. Minsan kasi sobrang lupit mo, pero dahil wala kang kakampi, wala ka rin marating sa buhay. So importante yung may kakampi ka kahit isa. At nakita mo yun sa kanya. sa partner mo. Siguro ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na baka experience din ito ng maraming couple na hindi nyo pinagkakasunduan pero turned out na nag-come up kayo in one of the best decision of your life. Ako yung pinaka di ko makakalimutan na ginawa sa akin ni Sir Mike. Yung 6,000 pesos na huling pera namin. Gabi-gabi kasi nanonood sila nung panganay ko ng vlog ni Chewy Show. Akala ko nanonood lang sila. Tapos dumating yung point na sabi niya, Shane, akin na yung 6K. Bibili ako ng gatas nung araw na yon Gatas ng? ng anak Mga anak namin. namin. Wala pa akong nabibiling gatas. So, sabi ko, wait lang. Kasi sabi mo, pabibili ko ng gatas to. Hindi, pera muna. Tapos sabi ko, paano yung gatas sa mga bata? Hindi, unahin natin to. Sabi niya, yung sa Chewy Show kasi babayaran ko na siya. So, 6,000 yung ibabayad kay Chewy. So, ako naman, sobrang sama ng loob ko. Binigay ko sa kanya. Tapos di ko siya pinapansin. Kasi nga, hindi naman ako naniniwala sa marketing eh. After no 6,000, kinabukasan, nandun si Chewy. Tapos, the next day, ang haba ng pila ng restaurant namin. Normal, kapag na-vlog ka, di ba, pupuntahan ka ng lahat. Tapos yung 6,000, binalik niya sa akin 50,000. 50. Isang araw Ganun lang. nag-replicate yung Isang araw lang. 6,000. Ang galing lang nung panahon, no? Yung mga ginagawa natin on a daily basis, minsan dun pala tayo makakakuha ng idea na pwedeng makapagpabago ng buhay natin. So what's the inspiration na nakuha mo? Paano kayo nag-start being an entrepreneur? Lumaki ako na mahilig ako mag-budget, lahat-lahat. Kasi si mama ko, nakita ko siya na hindi siya financial literate. So ayoko nang mangyari yun sa amin. Gusto ko matulungan ko sila. So hanggang lumaki ako nagpapaaral sa sarili ko. Scholar ako. Yun, magna cum laude. Kumbaga kasi High school. World City Colleges. I'm a tourism graduate. Lagi kong pangarap na mapa-believe ko si mama. Believe siya sa akin na kahit broken family kami, lagi ko sinasabi sa kanya na okay lang. Hindi ako nagrebelde or what. Kasi in return, kailangan kong tulungan si mama. Lahat na-achieve ko naman. Even sa work. So barista ako noon. Sa kilalang kilala na favorite nating lahat. Jollibee? Barista tas Jollibee. So, tagal ko doon. Tapos after ko graduate, umalis ako. Nag-flight attendant ako. So after ko mag-flight attendant, nabuntis kasi ako sa first baby namin. Hindi ko natuloy. Bumalik ako sa pagiging barista pero doon na na-develop lahat sa akin. Operations, hanggang maging leader, supervisor. Very thankful ako doon sa pinagtrabahuan ko yun kasi hindi ko magagawa lahat to ngayon kung wala akong training or experience sa kanila. So your job is actually your stepping stone to entrepreneurship. Yes. Ako naman, boss, kasaway ako na bata. So, varsity player ako dati. Basketball. Ginamit ko din yung scholarship ko. Pero di ako natapos. Baka nga siguro, sabi ko sa sarili ko, hindi kaya bobo din ako. Ano ba yung advantage ko? So, sabi ko sa 3 bagay lang ako magaling. Basketball, sales
sales and marketing and cooking. So after that, hindi ko na natapos yung school kasi nga nagkaanak na ako. Nag-focus ako sa corporate, sa real estate. So from junior consultant hanggang naging VP ng sales and marketing ako, na-promote ako ng promote, doon ako nakaipon. Then pinag-aral ko din sarili ko ng culinary arts habang nagko-corporate job ako. So paano nyo naisipan ngayon na tumalon sa negosyo? Because you're both winners. Okay ka sa trabaho mo, maganda yung position mo as a barista, 'di ba? Kahit may anak ka nun, ikaw naman okay naman yung trabaho mo bilang sales. So why still do business wherein you're comfortable with your own life? Ako boss, parang nascam yata ako kasi sabi 'di ba pag magbe-business ka, magkakaroon ka ng time freedom. Nako. Yung pala, pag nagnegosyo ka, ikaw pala yung halos 24/7 na kailangan doon sa negosyo mo. Sige, ano pa yung mga scam na belief mo dati na akala mo pag nagnegosyo ka, ito na yung magiging buhay mo? Mayaman na agad. Aray ko. Ano totoo, ma'am? Hindi. Wala. Parang flow. lahat naka-cash flow. Lahat nasa business. Akala pag nakikita kami, uy, successful na kayo. Ito yung inaanak mo. Ito yung ang tagal na natin hindi nagkita. Ganyan. Pero I understand kasi yun siguro yung perspective ng mga iba na kapag nag-business ka, mayaman ka. Mayaman ka sa problema. Pero marayaman ka rin sa learning. Yes. Sobrang daming wisdom and knowledge na naiisip and na-apply into business. Sige, what else? Akala ko kapag ikaw yung business owner o ikaw talaga lahat, gagalangin ka o parang ikaw yung pinaka-boss. Respeto. Oo, pero parang pag nagsisimula ka pala, mas hindi. Bakit? Kasi parang mas kailangan mo pa yung mga tao muna kasi nga nagsisimula ka eh. So kahit minsan inaabuso ka na or kung ano yung gusto nila, parang yun pa yung nasusunod minsan kasi nga kailangan mo pa sila. Naramdaman ko yun kasi hindi ako makapaghigpit. Di ba kasi lumaki ako sa operations. Sabi ko, ba't ganun? Di ko maata magawa or ma-apply lahat ng kaya ko. So, ganun pala pag ikaw ang owner, no? You're both saying that it is more comfortable if you are an employee rather than being an entrepreneur. Siyempre, naging employee ako. Mas comfortable dati. Parang secured ka eh kasi may every 15-30 may inasahan ka, may benefits ka. Alis ka sa comfort zone mo kung gusto mo mag-grow pa. You need to sacrifice 5 to 7 years or 10 years. Then eventually, yung fruits nun, mag-harvest ka. Mahaba nga lang yung proseso. Pinaniwalaan ko yun. Tapos, ngayon nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy ako sa lahat ng learning, development, and growth. Kahit mahirap, parang dati akala ko hindi ko kaya. Pero right now, kaya. May time freedom na ba ngayon? Medyo umayos na boss. So after 6 years. After 6 years, nagkakaroon na kami ng me time. Ngayon, nakakapag-travel na rin kami. How about financial freedom? Meron na ba ngayon? Yung fruits ng pinaghirapan Yes ninyo? po. Kahit Pero paano? laging sa business ko pa din pinapaikot. Kasi sabi nga delayed gratification. Delayed. So even kasal namin, di muna namin pinag-uusapan. Siguro ilang taon na, no? Ilan taon Every na year. Pero yun nga, sabi ko nga, in the right time, pag okay na lahat, magagawa namin lahat. May sacrifice, no? Yes. Because if siguro nasa corporate world ka pa rin ngayon, doon ang focus mo at ikaw bilang barista, baka kinasal na kayo ngayon. Pero ngayon sa sobrang dami ng sacrifices ninyo, your time, your effort, your energy, nakukonsume lahat ng negosyo eh. Pero yun na hindi naiintindihan ng napakaraming empleyado eh. Akala nila si boss hayahay. Pero hindi nila alam yung stress na pinagdadaanan pala ni boss. Sobrang grabe na. Hindi lang pinaparamdam sa mga empleyado para at least hindi ma-demotivate yung mga employees. Nangyari din ba sa inyo yan? Yung feeling strong ka pero you're not. Dumating din sa point na di naman kasi lahat masaya. Diba? So nung magkasama kami, hindi kami nagpapansinan kasi daming problema sa office. Pero sobrang positive niya. Ako sinasabi ko parang wala tayong pampasahod. Hindi, sige, meron yan. So siya pala kasi, alam niya may problema na, pero ang ginagawa niya, lahat ng connection niya, mangungutang siya, maglo-loan siya. Tapos ako, nadadown ako. So ang ginagawa niya, pinapalakas niya yung loob ko every time na nadadown ako. Isang beses ko lang siya nakitang na-down. Yun yung gusto niya sumuko sa business namin. Sobrang wala na lahat. As in zero. Tapos puro utang. Magkano yung utang niyo? Siguro umabot kaming 5 million. Tapos nagdadahilan pa kaming na COVID, ganyan. Para di kami masigil agad. Kumbaga inuuna ko kasi tao eh. Yung Kumbaga, pamasweldo? Yes. Kahit hindi sila pumapasok kasi nga Pandemic. o tsaka nag-giveaway ako kasi sabi ko, sige, wala silang pamasahe. Work from home tayo. Pinapasahod pa rin namin sila kahit work from home. Tapos, lahat ng supplier, hindi ko priority
priority. Kasi nga gusto ko yung tao hindi madamay sa lahat. So 0-0 kami. Nababaliw na nga ata ako noon. Yung kapatid niya, nilapitan ko. Sabi ko, feeling ko may bumubulong-bulong na sa akin. Tapos yun din yung time na halos hindi ko makita yung positivity sa kanya. Tapos nag-away pa kami sa car. Sabi niya, ano ba, naniniwala ka pa ba sa akin? Hindi ako makasagot. Kasi nga parehas kaming Bagsak down. Oo. Tapos sabi niya, ayoko na, suko na ako. Kasi Michael ba ito kausap ko? Sabi ko, bakit? Kasi yung pinakatao na gusto ko nagtitiwala sa akin, hindi na naniniwala. Sabi niya kasi lahat na wag maniwala, pero wag ikaw. Kasi ikaw yung dahilan bakit ko ginagawa din lahat to para sa pamilya natin, sa anak natin. Tsaka alam kong magaling ka, matapang ka, magdamag. Iniisip ko lahat, nagkamali ako. Inaamin ko yun. Tapos simula nun paggising ko, nagkabaliktad kami. Lahat ng positivity sinasabi ko, kaya natin to. Lahat ng solution sinusulat ko kasi gusto kong buhayin. Tapos sabi ko sa kanya nung huli, it's okay na ma-down. It's okay na magpahinga. Pero kailangan bukas, pagbangon natin, okay na ulit lahat. Kailangan kasi tayo yung pinaka-strong or else hindi natin mabubuo yung pangarap mo. Gaano ka-grateful na merong isang tao na nung panahon na walang-wala ka, ay may kasama ka? Sobrang sarap sa pakiramdam, boss. Kasi sabi ko nga hanggat may isang naniniwala, laban ako diba? I'm very grateful and thankful kasi nandun siya. From walang-wala ako, from sumasabit lang ako ng jeep hanggang may mga property na kami, may bahay na kami ngayon, may sakyan kami maayos, kasama ko pa rin siya. Ano yung ginawa nyo hakbang? Paano kayong nakabangon dyan sa pagkalubog nyo sa 5 million na utang? Kinausap namin isa-isa yung may mga supplier kami na kailangan namin bayadan. So nagbigay kami ng timeline, bigyan kami ng 30 days, yung iba 60 days, yung iba 90 days, then yung iba tranches. Then unti-unti boss, awa ng Diyos, pinagdadasal namin lagi na sana matapos na to. Pero hindi lang yung dasal kasi kailangan mo ng hard work After mga 1 year, nabayadan namin lahat. Unti-unti namin hanggang magkaroon kami ng systematic na system para mas maging maayos yung whole organization talaga namin. Nag-invest ulit kami at naniwala ulit kami sa mga tao kasi sabi ko nga kahit lokohin man tayo ng ulit-ulit, ang importante, patuloy kami naniniwala sa tao kasi hindi kami makakapag-expand kung kami lang dalawa. Kailangan may naniniwala pa rin sa atin at pagkatiwalaan natin yung mga tao. So ngayon, dahil nagkaroon kayo ng system, napalagunin niyo yung negosyo, how important it is that you have to be good in marketing pagdating sa negosyo kasi ikaw may background ka ng sales. Dahil yun dito sa brand namin na Big Z Burger. Yeah. Ginawa kong automated lahat ng inquiry, pati yung ads namin. Tapos together with that, nag-avail kami ng certain AI, automated na rin. Kusang nagre-reply na siya. Anong AI yan? Sophie AI, under ng mentor ko yung anak niya si Steve C, yung mentor ko, yung anak na si Sophie. Sila gumawa? Sila gumawa. Accurate. Accurate, boss. Because of that, Sophie AI, nagkaroon kami ng 250% growth last year. After that, yun yung naging fuel ko na someday kailangan makilala yung surname namin. Gumawa ko ng 20 years vision nung simula ng 2020 up to 2040 na kung saan ang magiging turn namin is ang magiging conglomerate kami in 20 years. So sa food business, you have to have faith sa pagkain na ibebenta mo. Yes, boss. Tsaka huwag ka magmamadali. Takes time kasi kailangan aralin mo muna yung market Hindi pwedeng nag-business ka agad, itayo mo agad Maganda, may feasibility studies ka at the same time, may data ka talaga. And sabi ko nga sa mga nagiging tao namin, selling is not selling mismo. It will start with helping Kailangan alam mo muna yung certain na kailangan nung target audience or target market mo Because you are just wasting your time if your client is not a perfect fit dun sa ino-offer mo. Before we end, I believe yung mga viewers natin talaga napaka-valuable nitong conversation about you being a couple, being an entrepreneur. So ano naman yung opportunity na po pwede nating i-offer dun sa mga excited na mag-franchise ng Big Z Burger? We are open for franchise. You can contact us sa social media namin, Facebook, TikTok, Instagram at Big Z Burger PH. Then you can call us sa landline namin 855-28283. Then you can click our website at www.bigzburgerph.com. So mga boss, inaasahan namin yung pag-contact nyo sa amin para mabigyan namin
namin kayo ng magandang opportunity ng franchising, magkakaroon kami ng discount para sa inyo. So everyone, I am inviting you, sana ma-try nyo si Big C Burger sa all branches natin. Aside from franchise, tikman nyo muna yung product namin. Kasi nga sabi nila, mas nagpa-franchise ka kapag nagustuhan mo yung product. I assure you na napakasarap ng Big C Burger. Affordability and quality is in there. We are willing to present to you kung OFW ka. We are open for Zoom. Lahat ng way kung paano namin madidiscuss sa inyo yung franchise ni Big C. Ano pang inaantay ninyo mga boss? Mag-franchise kayo ng Big C Burger. Nasa pin comment po natin ang kanilang website, maging ang kanilang mga cellphone number at mga social media account. Po pwede ninyong i-click yan anytime para kayo po ay diretso na makapag-inquire sa kanila. We've been receiving thousands of messages per day. Better na diretso na po kayong mag-inquire sa Big C Burger. Maraming salamat Boss Michael. Maraming salamat Boss Shane. You've inspired thousands or probably millions of Filipinos na makakapanood nitong interview ko sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay din ng oportunidad sa daang-daang tao. So with that, maraming salamat sa inyo at mga boss, do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyong lahat.